Eto na ang part 2 ng pabunot ni boyfriend plus pahinga niya. Dito sa part 2 ay mga kaganapan sa 2 araw niyang pahinga. At ito nga nung hapon ay umulas kami para bumili ng nipple para sa chopon. Paano naman kasi kinakagat nila yung nipple kaya naman ang lalaki na ng butas. Tamang-tama naman para makapagpahangin sa labas dahil sobrang init sa loob ng bahay at hindi na kinakaya ng aming electric fan. Sa sobrang init nga ay pati buga ng electric fan ay mainit. At ito nga si Bunso ay may pakaway-kaway pa kahit wala namang tao habang naghihintay na may labas ang motor. Dahan-dahan nga nilalabas ng boyfriend ko ang kanyang motor dahil may dalawa pang motor na nakaparada at nung unang tingin nga ay napatitig saglit yung boyfriend ko. Siguro iniisip niya kung makakadaan o hindi at sabi ko ay hindi makakadaan. Pero sabi niya ay makakadaan daw kaya naman tiningnan ko lang siya kung paano nga makakadaan. At nakadaan nga kaya naman for the biyahe na ang mga person at ito naman ang batang tuwang-tuwa dahil nakasakay na naman ng motor. Pagkatapos namin bumili ng nipple ay dito kami dumiretso para makatambay saglit at makapagpahangin. Pagkababa nga namin ay itong si Bunso ay talagang lakad na kung saan na pumupunta. Pero siyempre sinusundan pa rin namin siya at hindi namin nahayaan na mapunta sa gitna. At ang kagandahan dito bukod sa malawak ang daanan ay walang malalaking sasakyan na dumadaan kaya naman makakapaglakad-lakad ang mga bata sa gilid. At habang nakatambay bumili na din kami ng quick dito. At itong si Bunso ay nag-aabang ng subuan. At nakakita pa nga kami na nag-aaral ng motor. Actually, marami talaga dito ang nag-aaral ng motor at kotse. Kung minsan pa nga may nagbabangking ng mga bike at motor pa. Wala ngang malalaking sasakyan ang dumadaan dito pero mayroong iilang mga motor na ang bibilis magpatakbo. Kaya kung nakatambay ka dito ay magugulat at mapapatitig ka na lang talaga sa bilis nilang magpatakbo. At samantalang ito naman si Bunso ay kanina pa sa motor pa ikot-ikot. Kaya naman ay niyaya ko na lang munang maglakad-lakad. Kaya lang ay ayaw magpahawak naman eh. Gusto siya lang mag-isa. Kaya naman ayan hanggang sunod na lang muna ako. At ito nga sinubukan ko ulit hawakan siya at kargahin pero ayaw pa rin niya. Kaya naman ayan hinayaan ko na lang siya tiningnan. Kaya lang ang lakad niya ay pabilis ng pabilis kaya naman ay tinakbo ko na at kinarga dahil natatakot ako na baka mapunta siya sa gitna ng kalsada. Mayroon pa naman motor na mabibilis na bigla-bigla na lang sumusulpot. At ito nga ay inaya ko na lang silang umuwi. Total magdidilim na din naman at magluluto pa ako. Eto nga malapit na nga kami sa bahay at itong Bunso ay ayaw pa rin magpahawak ay gusto niyang maglakad mag-isa. At nung nakapahinga ng konti naisipan nga nitong boyfriend ko na umakyat ng mangga at ako naman ay natuwa dahil makakakain naman ako ng mangga. At ito nga ang lahat na nakuha niya. Marami rin ba din ito? Sinabayhan pa nga ako ng kapatid ko bakit ko daw pinaakyat sa puno ng mangga yung boyfriend ko ay bagong bunot lang daw. Ay ako isang ngalan ng mangga nakalimutan kong bagong bunot sa jowa. Katapos nga niya umakyat ng mangga ay dito muna sa labas tumambay kaso nga lang ay nakita siya ni Bunso kaya naman ay lumabas din siya. At ito nga gusto pa nga ata makipaglaro sa aso kaya naman ipinasok namin siya agad at baka siya ay makagat pa. At ito naman nung kinagabihan na ay nagpapatulog na ako kay Bunso. Nilagay ko nga sa music yung pinapanood namin habang sinasayaw-sayaw ko siya para madali siyang makatulog. Samantalang ang boyfriend ko ay maagang natulog dahil madaling araw pa siya aalis dito at malayo-layo pa ang kanyang babayahin pagpasok sa trabaho. At ito na nga sa wakas nakatulog na din si Bunso. O siya hanggang dito na lang hanggang susunod. Maraming salamat.